Hey guys, welcome to my channel. So, lang yung last seminar namin, yung kaibigan natin na si Chris. Tinanong niya yung instructor, no? Kung AK versus AR, no? Maganda naman yung sagot ng instructor. Okay? Um, para sa akin, ganoon din eh. Depende sa usage, depende sa ano mo, sa priority mo, ano ba mas importante sa iyo, yung mga factors ka i-consider overall, no? Kung mag-usap ka kasi about ballistics wise, mas superior ang ang 5.56. So, by the way, no? So, eto, may AK-47 ako. Ayoko lang ilabas ngayon, no, tsaka AR kasi nakatago, tsaka medyo may injury ako ngayon naka neck brace ako. Kaya edit ganito muna tayo. So part 1 pa lang to. Usapang AR versus AK. So ikaw, bibili ka ng first rifle mo, ano bang gusto mo? AK o AR? So sa Pilipinas, bihira ang AK, bihira ang AK or 7.62 by 39. So, nung bagong dating ako dito sa US, nung nakakita ako ng 7.62 by 39, nagulat ako sa size niya. Sabi ko, wow, paano natin matatalo yan? No? Yung mga kalaban natin, yung mga communist nations, communist countries, ito ginagamit. Parang superior siya. Initially, pag nakita mo yung size, ang laki. Tapos, ito yung 5.56. No? And then, so yun, kaya yung first rifle ko is an AR. I went with the AR route. Nanginayang naman ako kasi nung time na yon mura pa yung mga AK, wala pang ban sa mga Russian ammo and Russian guns. Ngayon, pahirapan na bumili ng Russian AKs. Kung makakita ka, mahal. Similar with bala. So, sabi sa internet, no? Sabi din sa internet, kung papipiliin ka daw ng AR versus AK, so, syempre, yung AR, no, sabi dito, AR-15 emphasizes modularity, mas modular siya. So, ano ibig sabihin ng modular? Pwede mo siyang piece by piece, no? So, minsan pag may sale dito sa nasa Amerika ako, no? Lower muna binibili ko, upper muna. Tapos handguard or muzzle brake or sight, magazine, modular siya. Hindi mo pwedeng gawin yan sa AK. Hindi mo pwedeng gawin sa AK yan. Believe me, naisip ko na yan dati kasi may mga nagbebenta ng parts kit dito eh. Okay? Mahihirapan ka bumuo ng AK. Kailangan mo ng press. Kailangan mo ng press para i-press yung barrel sa trunnion. Yun eh. Yun ang pinakamahirap eh. So, maganda, bibili ka ng AK, talaga buo na. Pahirapan buuin yung part dito. Okay? Samantala, tas naka-rivets pa yan. Naka-rivets, hindi naka-screw. Samantalang ang AR, naka-pins lang yan. Pins. Tapos, pressure pins lang. Pupush mo lang. So, pwede mong buuhin. Yun, modularity yun. Tapos, pag nagsawa ka sa handguard, palitan mo yung handguard. Sawa ka sa sight, palitan mo yung sight. Sawa ka sa gas block, palitan mo yung gas block, pwede mo pa mapalitan yan. Mga ganito, kala mo although fixed front sight yan, gas block, pwede mo yan i-push out. So, pwede mo yan palitan. Muzzle brake, ganun din. Stock, pwede mo rin palitan. So, modular talaga ang AR platform. Okay? So, sabi, ang lamang lang daw ng AK, sabi sa internet so, mas accurate, mas modular ang AR-15. Ang AK daw, extreme ruggedness, rugged siya. No? Simplicity, simple lang yung niya. Mechanism, tapos reliability in harsh condition, extreme weather, extreme cold, extreme hot, sand, mud, water, gagana yan. Okay? And meron siya na-mention dito na daw, kung gusto mo daw makamura sa bala,
Yun ang medyo hindi ako nag-agree kasi sabi ko nga may embargo ngayon sa sa mga Russian AKs and ammo, nagmahal na rin yung bala. Nagmahal na din. Kaya nga gusto ko sana magka-AK no dahil murang-mura yung bala eh. Ngayon mahal na din. Okay? So pasalamat na lang ako nakakuha ko ng SKS kahit Chinese Norin ko lang kasi yun talaga steady diet ng 7.62 by 39. Kayang-kaya niya talaga, no? So ano pa? So dito tayo sa AR-15. AR-15 common caliber niya is 5.56 NATO or 223. So yun pa lang. Versatile na, no? 5.56 NATO or 223. Actually, kulang pa yan nakalagay dito sa internet eh. Multi-caliber na pwede mo iputok sa AR-15. Okay? Same lower sa Amerika, guys. Etong lower. Ito lang ang consider na firearms, no? So, ito, serialized. Nandito yung serial number. The rest, pwede mo na yan orderin online, deliver sa bahay mo. Meaning, so, bumili ka sa dealer, no? Mag-background check ka, itong lower. Tapos, bumili ka ng upper na 5.56.223, makakaputok ka, 5.56.223. Bumili ka ng CMMG 22LR conversion kit, makakaputok ka ng 22LR. Bumili ka ng upper na 350 Legend, makakaputok ka, 350 Legend. Ano pa? 450 Bushmaster yata, AR-15 pa rin yun. 300 Blackout na upper, pwede pa rin, no? Tapos 7.62 by 39 na AR, pwede pa rin, meron din ako noon, no? So same lower, no? Makakaputok ka ng iba't ibang caliber. Meron pa ba? 22 ARC ARC, makakaputok ka. So napaka-versatile ng AR-15 platform. So imagine mo, bumili ka ng isang lower, tapos bumili ka ng multiple uppers. Meron akong 16-inch, meron akong 18-inch, wala pa nga akong 20-inch eh. Gusto ko nga sana 20-inch. So, yun, multiple lengths. Pero pag ganito, AK-47, eto na yun, wala kang gagawin yan. Hindi mo mapapalitan yung barrel and upper, no? Hindi, kasi nga naka-press ng ng machine press yan. Hindi mo yan mababaklas. Ang mababaklas mo lang ang mapapalitan mo lang dito, sight system. Accuracy wise, sino mas accurate? 'Di ba sinabi ko na kanina, AR platform mas accurate kasi kita nyo naman yung distance ng rear sight to front sight. Ang AK, nagsisimula yung rear sight niya dito na sa chamber ng barrel. Okay? Kahit almost similar sila, mahaba pa nga to eh. Pa rin niya, actually may clip pa din siya in terms of length, no? Andito na yung niya, andito na yung front sight niya. Kung itatapat mo sa front sight ng ng AR, mas mahaba pa rin yung yung AR. Okay? Rear sight. Okay. Tapos shout out kay Fight Kid. Bumili siya ng Sam Sentinel. At naglagay siya dito ng ng optic ng red dot dito sa rear sight. Pinalitan niya rito, naglagay siya ng ng red dot. Kasi sabi niya, ayaw niya maglagay ng optic dito. No, yan ang wag na yung gagawin kung may AR kayo. AK, sorry. Kung may AK kayo or may SKS. Kasi ang dust cover, magalaw yan, hindi yan fix. So, pag magsushoot kayo long range, it will be all over the place. Tama dito, tama dito, tama dito. Iba-iba, depende sa sa galaw ng ng rifle mo, no? Magalaw ang dust cover. Pero advantage naman ng AK, pwede mo to iputok kahit walang dust cover. Pwede mo to iputok kahit walang dust cover. Nakakabilib nga eh. Samantalang sa AR, hindi mo magagawa yon. Dali nga. Ay, sandali. Hindi mo magagawa yan. Dapat ang AR kompleto pag ipuputok mo. So, yan,
dust cover. Kaya kung may AK kayo, like Sam Sentinel, huwag kayong bibili ng mga scope mount na naka-attach sa dust cover. Kasi wala, yung accuracy nyo will go out the window. So, eto siya. Nakakabili ba AK, no? Puputok siya kahit walang puputok siya kahit walang dust cover, kahit naka-expose yung niya. Yan yung BCG niya. Samantala sa AR, hindi mo magagawa yan. Dapat dapat enclose talaga yung ibabaw kasi maliit ang tolerance yan eh. Sukat na sukat yan. Magja-jump ka dito sa sa buffer tube pagka may movement ka dito. Samantalang ang AK, napaka-loose ng tolerance, kahit magsayaw-sayaw yan dyan, puputok pa rin. Kasi dito nga, yung piston niya papunta na doon. So, yan guys. Magandang demonstration to. So, ano pa? Balik na nga natin. Kaya advice ko, kung bibili kayo ng Sam Sentinel sa shooters, shoutout kay Sir Eric. Namit ko siya sa shooters sa Cubao. Doon siya tumatambay. Sabihin niyo yung pangalan ko, yung channel ko, pagka napasyal kayo doon. Kilala niya ako. Friend ko siya sa Facebook. Okay. Ano ba yan? Ayan. Ayos na ba? Ay, hindi. Hindi. Yung minsan ang tricky part sana sa AK. Yung pagbalik nito ang dust cover. Lalo na yung sa real na na AK. Anyway, siguro pag nag part 2 ako, ilalabas ko yung AK ko. No, pinagtataka ko talaga, may mga tao na obsessed sa AK, lalong-lalo na yung walang AK. Ano ibig sabihin? Pag tinanong mo sila, mas pipiliin nila yung AK. Ako bumili ako ng AK kasi na-curious ako. Sabi ko, bakit ang daming fans ng AK? Ang daming gustong magkaroon ng AK. Samantalang yung AR mas superior. Sasabi nila kasi yan napaka-reliable niya, bla bla bla. Tatakbo yan kahit ano. Pero mga modern ARs ngayon nag-improve na din eh. Alam nyo ba yun? Nag-improve na din. Dami natutunan ng Amerika sa Vietnam War, no? Isa na doon yung barrel. Tataka sila bakit nagja-jam. Isa sa ginawa nila doon, chrome line nila chrome lined yung barrel para hindi kalawangin. Okay? So isa 'yon sa ang advancement ng teka, di ko makabit, mamaya na lang off camera. Ibabalik natin. Okay? So, 'yun yung AR sobrang versatile ng caliber. Ang AK, you're stuck with 7.62 by 39. Ngayon, naglabas na sila ng 223, 556 pala. And that's it. Yun lang ang caliber na mapuputok mo sa AK platform. By the way, kung mapapansin nyo, bakit yung magazine ng AK, banana type, pabaloktot? Samantalang AR, straight. It's because of the cartridge itself. Kasi mataba yung katawan ng 7.62 by 39. Kaya pag in-stack mo yan na kailangan niya mag-curve. No? Samantalang AR, kaya kahit straight. Okay? Kaya niya kahit straight. Ano pa? Sabi sa internet, yung AR-15 daw, gas system, direct impingement, no, pero hindi na mention, meron na ring piston na AR-15. So sabi ko nga sa inyo, nag-advance ang AR platform, yung AK hindi. So you have the best of both worlds. Yung AR-15 na gas piston, parang AK na rin 'yon, di ba? You have the reliability of the AK, yung heat dissipation, yung gas niya nako-contain lang sa harap. So ang daming advantage. Accuracy, generally, mas accurate ang AR platform. It's a straight line. Okay? Mas accurate siya. Tapos, mas masikip ang tolerance. No? Ibig sabihin, yung dadaanan ng barrel, yung dinadaanan ng BCG, masikip. Unlike ang AR, ang AK, napakaluwag. Sasayaw at sasayaw yan. Kasi walang guide to. Walang guide yung bolt niya, no? Pwede mag left and right, mga ganon.
Modularity, na-mention ko na, mas modular ang AR. Wait, mas magaan ang AR-15. Ang AR-15, aluminum, no? Ang steel lang dyan, yung barrel. Samantalang ang AK, maraming steel parts. Stamp steel yung katawan, yung receiver, magazine steel, steel to, steel. Walang aluminum parts yata ang AK eh. Maglalagay sila. Wala. So, mostly steel and wood ang AK. Controls, thumb actuated. Yeah, so control, guys, very ergonomic, within reach, yung mag-release, abot lang ng daliri mo. Ay, bahala tayo na, Okay. Tapos, yung safety, abot lang din ng thumb mo. Samantalang ang AK, nung nakabili ako ng AK, napaka-crude. May mga sharp parts. Itong control niya rito for safety, fire control, matalim. Okay? Parang napaka-crude. Crude meaning sinaunang design. Okay? Ang AK-47 naman daw, 7.62 by 39. Ang gas system, long stroke gas piston, kaya reliable, long stroke gas piston ginagamit niya. Pero, meron na mga AR ngayon na long stroke or short stroke gas piston. So, yung advantage na yun, na-overtake na rin ng AR-15. Reliability, legendary for running in mud, sand. Yeah, legendary kasi nga maluwag ang tolerance. Yung mga dumi pwede dumaan. Samantalang sa AR, konting dumi lang, magja-jam ka, no? Pero mayroon na rin counter yan. Okay? Kaya sabi ko nga, na-mention ko dati sa Vietnam na nagkakaproblema sila sa moisture, sa dumi, pag lulubog sila sa tubig, nilalagyan nila ng condom dito sa harap. Tapos, cleaning kit, basta kailangan lilisin lang palagi. Yun nga, sabi ko, meron na rin piston eh. So, you have the best of both worlds pag naka-piston ka na AR. AK-47 pa, durability, mas robust. Steel, steel and wood lang ang component yan, mas matibay. Siyempre, compared mo ang steel sa aluminum, ang aluminum na be-break, ang steel hindi. 'Di ba? Pwede lang ma-dent. Yun ang controls. Large, yung control lever niya. Ayoko nito matalim to, tsaka crude nga yung design. Large lever safety that can be harder to manipulate. Mahirap i-manipulate. Okay? Key difference, reliability versus accuracy. So, reliable, accurate. Okay? Materials, ARs use more aluminum and AKs use more steel. Ergonomics, AR-15, mas ergonomic to. No? Ammunition, and dito tayo sa 5.56 versus 7.62 by 39. So, personal thoughts, additional thoughts pala, ang 5.56 na may 55 grain na bullet, tumatakbo ng 2,800 to 3,000 FPS. This is a fast round. Ito naman, may 123 grain bullet, 30 caliber siya. Basically, ano yung 30 caliber? Yung mga 308, pareha siya ng tip. Pero mas maliit siya sa 308. Okay, tumatakbo naman to ng 2,000 hanggang 2,300 FPS. So, ano ibig sabihin nun? Deadly pa rin ang fast round. Deadly ang fast round, yung mas malayo mararating mo. So sabi nila ang 7. By the way, itong 7.62 by 39 ko, yan? Hollow tip. Kaya si Charles nanghihinayang iputok to. Uy, sayang yan, sayang. Okay, hindi, okay lang. Nag-stock naman ako nitong bala nito eh. Anyway, so yan guys, mas mataas ang FPS, it's a fast round, mas maganda ang penetration, tapos mas malayo ang reach. Ito naman, very deadly within 100 yards. Bakit? Ang laki ng bullet na tatama sa'yo eh. Deadly siya. Ang cons nito, in longer distances, yung bullet drop niya, ang bilis, ang laki ng bullet drop. Kumbaga, lumilipad pa,
pababa na. Pababa na. Yun, no? Para ma-imagine nyo. Lumilipad pa ang 556, ito pababa na. And nakita ko, may napanood akong YouTube video sa Middle East, no? Yung mga insurgents nakakuha ng AR-15 or M4 platform, ginagamit daw nila yan pang sniper nila. Okay? Kasi daw mas accurate. Pero sa streets daw ng Middle East, gusto nila ang AK platform kasi sobrang dami daw ng bala. No, sobrang dami. Pag close quarters, napaka-deadly nito, no? Kasi ang laki ng projectile, no? Kaya sabi ko nga, no, nung start of the video, nung bago ako dito at nakakita ako, nahawak ako ng 7.62x39, sabi ko, paano natin to tatalunin? Ang laki-laki. Hindi naman kasi palakihan pala yan. And dinesign talaga itong 5.56. You have to be a fast round, intermediate round, and hindi siya insta-kill. Yun na lang eh. Hindi insta-kill. Pag tinamaan mo yung target mo, 200 yards, 300 yards, baka nga 400 yards, kaya pa, he or she will be out of the fight. Hindi na yun makakalaban. Hindi man siya mamatay immediately, hindi na siya makakalaban. Samantala ito, pwede kang insta-kill dito. Pero, shorter distances. 100 yards, 200 yards, yari ka dito. So, anong pipiliin nyo, di ba? So, yun yan, no? Babalik tayo dun sa una kong observation. Sabi ko, ba't ang dami na-obsess sa AK? No? Ba't dami siguro it's because of something that you can't have. No? Pagka gano'n, ay, hindi ako makakabili niya, kaya gusto ko yan. I think may psychological effect yon. Okay? Pero kung kayo, nasa Pilipinas kayo, stay with the AR platform kasi superior na ang AR platform, lalo yung mga modern ARs ngayon, and superior pala talaga ang 5.56 as compared sa 7.62x39. Sa Pilipinas, napakamahal daw ng 7.62x39 kung makakabili man kayo. No? It's rare. The irony is, kapitbahay nyo lang ang China and Vietnam and mga Asian countries na gumagamit ng 7.62x39. And yet, wala kayong mabili. And kung may mabili man kayo, napakamahal. Anyway, so yun nga, no? Stay with the 5.56 round, 223 or 5.56 round. Kasi nga, yung mga nasabi kong advantages and price, no? Kukonsider nyo overall yung price. So dati lamang ang 7.62x39 because of the price of the ammo, dahil ngayon nagmahalan na, nawala, para sa akin nawala na yung advantage ng AK in terms of ammo. Kaya tinitipid ko na rin ng pagputok niyan. Okay? So lamang na lang talaga siya sa reliability and durability. Pero everything else, AR platform na ang ahead because nag-advance ang AR platform. Lalo-lalo na sa calibers and other parts, yung mga gas piston and things like that. Okay, so sabihin ko nga part 1 pa lang to, siguro gagawa ko ng part 2. Ilalabas ko na yung totoo kong AR tsaka AK and siguro magaling na ako nun. So, by the way, yun lang, no? Comment down below, what do you think? AK versus AR, 5.56 versus 7.62x39. Anong pipiliin nyo? Thanks for watching. Bye.